Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo at natanggap naman ng Sacramento Kings at ng Golden State Warriors ang talo. At dahil dyan ang dating 10 seed Lakers ay nasa number 8 seed na ngayon, number 9 ang Kings at number 10 naman ang Warriors. Despite the same record, again hawak nga ng Kings ang tiebreaker advantage sa Warriors dahil sa kanilang division record. Ganun pa man, upang mapanatili ang 8 seed sa Lakers, kailangan nilang matiyak na makuha nila ang panalo sa kanilang final game sa season na ito at yan nga ay laban sa New Orleans Pelicans. Ang tanging senaryo nga para sa Lakers na makuha pa din nila ang 8 seed kahit na matalo sila laban sa Pelicans ay kung matatalo din nga ang Warriors at Kings sa kanilang final game na kung titingnan natin sa ngayon ay mukhang hindi ito inaasahan dahil kung kahapon nga ay Lakers ang may easy game laban sa baldadong team ng Memphis Grizzlies at Kings at Warriors ang may game laban sa mga playoff contenders. Sa final game nga ng regular season ay Lakers naman ang may kaharap na playoff contender at ang Kings ay makakalaban ng 14th seed Portland Trail Blazers at ang Warriors naman ay makakalaban ng 12th seed Utah Jazz na may madaming injured players. So expected nga na magwawagi ang Warriors at ang Kings. And again, kapag tabla ang kanilang mga record, Lakers ang nasa dulo, Warriors ang gitna at Kings ang nasa tuktok. So ang game nga laban sa Pelicans ay sobrang halaga. If they win, matik 8 seed nga sila at may pagkakataon na lumaban para sa 7 seed. Kung matatalo naman sila sa battle for 7 seed sa play-in tournament, ay may isa pa nga silang tsansa at makakaharap naman nila ang mananalo sa knockout game ng 9th and 10th seed. So bali nakataya din nga dito ang twice to beat advantage sa play-in tournament. Kapag natalo sila laban sa Pelicans ay 9th or 10th seed na lamang ang pwesto nila dahil talo sila sa mga tiebreaker. Bukod na lamang kung again matalo ang Kings and Warriors, which is very unlikely. So ayan nga po mga kaibigan ang nakataya para sa Lakers sa game na ito at ang epekto ng kanilang talo at panalo sa Kings at Warriors. Habang sa Pelicans naman ay nakataya dito ang tsansa na maiwasan ng play-in tournament. Kapag nakuha nila ang panalo ay sila ang magtatapos bilang 6 seed sa West. Kapag natalo naman sila ay nakadepende sa game ng Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves ang kanilang magiging pwesto. Kapag natalo ang Suns, kahit na matalo ang Pelicans ay sila pa din ang 6 seed sa West. Kapag nanalo naman ang Suns at natalo ang Pelicans mga kaibigan ang malalagay sa 7 seed at sa play-in tournament kung saan muli nilang makakaharap ang Lakers para sa 7th seed. Habang ang Suns naman ay iaangat sa 6 seed ng West dahil hawak nga nila ang tiebreaker laban sa New Orleans Pelicans at makakalaban naman nila sa first round ng playoffs ng number 3 seed. So ayun nga po mga kaibigan, hopefully ay medyo malinaw sa atin ngayon kung ano ba mga possible outcomes depending on the result of this game and other games sa final day ng regular season. Bukod sa Warriors, Lakers, Kings, Pelicans at Phoenix Suns, halos lahat nga ng game ay may timbang pa din talaga dahil sa dikita na standing sa NBA ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?